Hello mga ka-Jammy! So for today, ang gagawin po natin ay ang desi cake na merong flavor na ube and vanilla with caramel filling. So nakikita niyo po, naglalagay na po ako dyan ng frosting. Bali, ang gamit ko po dyan na frosting is hindi masyadong matubig. Binawasan ko po yung water para po maging madikit siya. Dahil yan po ang magsisilbing kakapitan ng ating cake para hindi po siya mag-slide. And then, ayan, layering na po tayo ng cake. First layer is ube chiffon. And then frosting na merong ube flavor. Second layer is vanilla. And then, maglalagay lang po ako ng frosting para po hindi mag-leak yung ating caramel sauce. Then, caramel sauce. Bali, homemade po ito. Ako po ang gumawa nito kasi medyo pricey kapag binili natin na ready-made. So, nag-search po ako ng mga recipe ng caramel filling. And then, another layer is ube flavor. Then, sukat-sukat. Ang size po ng cake natin ay 7x5. For the last layer is vanilla flavor. Ang cute ng color combination, no? And then, crumb coating na po tayo mga ka-Jammy. Yan, mag-coat lang po tayo ng thin layer of frosting sa ating buong cake. And then, i-chiller po natin. Yan, so patuloy. Minimake sure ko lang po na pag nilagay siya sa box ay hindi po tatama yung kanyang top layer kasi meron pong design doon. And then, lagay na tayo ng dowel na magsisilbing foundation po ng ating cake. Napakahalaga po nito kasi pagka nakalimutan natin to may possibility po na gumuho or mag-slide yung ating cake. Especially, ibabiyahe po yung ating cake. Ayan. Then, continue na natin yung ating pagka-crumb coat. Then, scrape the excess. And then, pantayin po natin. Kinisin lang natin siya and pantayin natin para hindi tayo mahirapan mamaya kapag naglagay na tayo ng frosting. And then, ayan, after crumb coating, chinailer ko siya for about 20 to 30 minutes. And after that, ayan, maglalagay na po tayo ng mga colored frosting and magde-decorate na po. Ayan. So, first color is pink.
And then middle color is white. And then violet. Papainisin lang natin siya. So, mga ka-jammy, natutuwa naman ako na nag-improve na ako pagdating sa pagpapakinis ng cake. Hindi na ako masyadong nai-stress at naninibang na ako kahit napagod ako galing work. Yan, naninibang ako sa kanya. At the same time, nakakawala ng pagod. And then, napansin ko na hindi siya pantay. Mas maliit yung sa top layer part. Kaya nagdagdag po ako dyan ng layer ng violet frosting para po pumantay siya dun sa baba. Then, top layer na ating cake. I-cover lang natin yan and i-make sure lang natin na pantay. Yan, scrape out lang natin yung mga excess. Pag na siya. Yan, start na po tayo ng design. Ang gamit ko po rito na piping tip ay 1M. So, si 1M yung gamit ko. Ang favorite ko talaga is si 2D. Kaya lang, parang hindi kami friend ni 2D na yun. Kaya nag-switch ako kay 1M. And thankfully, ayan, medyo basic kami ng ng 1M. Hindi niya ako pinapahirapan. And maganda rin naman yung pagka-carousel. And then napansin ko parang hindi maganda yung pagkakaroset no isa and medyo hindi okay yung spacing. Kaya in-scrape out ko siya. And then nag-add ako ng another rosette, dalawang rosette. And then, ang gamit ko naman dito na piping tip ay 6B. So magpa-pipe lang tayo ng parang mga dot para po ma-fill in yung mga spaces. And nagamit ako ng pink frosting and white frosting. So first is pink frosting na ipapipe natin in between rosettes. And then after ng pink frosting, white frosting naman.
Then, ayan. Maglalagay tayo ng rosette sa body ng ating fruit. Bale, ang style niya is parang cascading flowers. Kung yun nag-pout ba. Ayan. Then, same procedure lang po. Ayan. Nagamit tayo ulit na 6 feet. Magpapipe lang tayo na pink and white frosting in between spaces po. Para maganda siyang tignan. Ang ganda. So, every time na makakatapos ako ng cake design, sobrang na-amaze talaga ako. Di ako makapaniwala na nagawa ko siya. And then, dahil pala desisyon ako mga ka-Johnny, nagdagdag ako ng mga ng mga butterfly details dito. So, additional lang to. Kasi parang natuwa lang ako. Gusto ko lang siya lagyan ng butterfly. And then, umopay naman si client. So, yung cake na po pala ay para po sa graduation ng pamangkin ng aking kasama sa work. Ayan. Tapos na. Ang cute-cute niya talaga. Ayun. And then, maglalagay pa pala tayo dito ng drudges para mas maganda. So, edible drudges po ito, ha? So, every time na may makikita po kayong ganyan, i-ask nyo rin po si baker. And for sure, i-inform naman po niya kayo na edible yan. Yes, pwede po siyang kainin, pero dahan-dahan lang po sa pagkagat kasi medyo matigas siya. And ito na po ang final look ng ating cake. Thank you for watching mga kajami. Please like and comment naman po kayo kung saan location kayo para malaman po kung hanggang saan nakakarating ang ating video. Thank you. Bye-bye!